billion pesos na halaga po ng farm to market roads na ang listahan ay biglang sumingkaw do sa BICAM. Okay, oo. Diba? Pero ang sabi ng DA, yun na yung popondohan ng parte ng 33 billion na itinaas na Farm to Market Roads Fund for 2026. Pero bakit nga nabago ang listahan? Alamin natin yan, ha? At bigyan natin linaw. Baka meron na silang initial na bahagi ng listahan na yan para malaman natin. Kasi punot kwan yan, later on hahanapin, realidad ba yan? Totoo ba yan? Asan ba yan? Kahit isa man lamang farm to ni market. Asek dati na naka-geotagging ito. Ibig sabihin, pag sinabing nandun ang location, doon talaga. pag pinuntahan mo bilang ikaw ay residente, makikita mo na nandun ang proyekto. Yes. Sige, alamin natin yan kasi mahalaga yan. Pera ng bayan. Nasa linyaw natin ang spokesperson ng Department of Agriculture, Assistant Secretary Arnel de Mesa. Asek, good morning. Welcome back sa Double Wang, sa Double B. Magandang umaga po. Ay, Double Wang, magandang umaga. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay. Thank you sa oras. Maganda na intro namin doon sa 8 billion, Asek. Paliwanag naman po ng DA bakit biglang may bagong listahan ng farm to market roads projects. Yes, Weng. Kung matandaan kasi natin, nag-study leave, nag-study leave. Nagkaroon ng leave si Sec Kiko. Nagkaroon siya ng sakit, nagpunta siya ng Hong Kong. So, nung time na yon, yung director ng BAFE, nag-submit siya ng listahan na hindi, siyempre naka-leave nga si Secretary, hindi nakita ni Secretary. Siyempre, importante sa DA yung mga listahan at kailangan niya na concurrence ng ating kalihim. So, dahil hindi nakita ni SEC at siyempre kailangan nga maayos yung listahan, yun actually ang dahilan kung bakit nag-request na mapalitan yung 8 billion dito sa... Yun kasi yung napasok sa NEP. Nung time na yun kasi yung napasok sa National Expenditure Program without the knowledge of the Secretary. Okay, linawin natin, Asek, ha. Unang-una, meron ng nakalista talaga. Tapos, nag-leave lang si Secretary. Yung naunang listahan, ano yun, kulang o sobra ang bilang ng mga farm-to-market roads? Yung napadala bali yung sa una. Kongreso, Yung una. Ay mga listahan, again, without the concurrence of the Secretary. Magkano pong halaga ng unang listahan, Asek? Ang hindi ko lang sigurado yung exact amount na napadala, pero yun yung inaprobahan ng Kongreso according doon sa allowable limit na kasi pag nag-start ng budget, nagbibigay kasi ng limit ang DBM sa bawat ahensya. Na ito lamang yung pwedeng ibigay pansamantala, again subject to deliberation sa Kongreso nga. Hindi. So, walang figure kasi parang narinig natin mga 30 bill. Ganun ba yun? 33 billion yung 33 total. billion. Tama po, Asek, for 2026. 33 billion yung naprobahan na ng BICAM sa ngayon. Ngayon, so yung sa 8 billion, initial list pa lang yun na popondohan na FMR sa 2026. The rest ng 33 billion, kailan papasok yun? Hindi, yung buong 33 billion, once ma-aprobahan yan, mapirmahan sa General Appropriations, Opo. yan na yung Farm to market. yan na yung i-implement ng DA na farm to market. Kaya ano nga po, pala yung 8 billion, yan yung part na yan ng 33 billion, tama po. Yes, tama. Part na Okay. yan ng 33 billion. Okay. Baka lang, kasi may senador ata question, hindi ko kasi detalyado eh. Oo. So ano yung 8 billion worth ng farm-to-market roads ang baka wala ho talagang proper na detalye kung saan-saan to? Yung ba yung tinutukoy doon? Doon din sa 8 billion na nababanggit, yun nga yung halaga ng FMR supposed to be nga na gustong palitan ni SEC na isubmit nga originally na hindi niya Na-aprobahan. nabusisi, na-review, na-aprobahan. So, yun yung halaga doon sa 33. So, okay. itong buong 33 na yan, meron na yung na-validate, nagkaroon na yan ng kasi kinukuha lahat yan doon sa FMR network plan natin. Ibig sabihin, meron na yung mga coordinates
gaano kahaba, meron niyang end coordinates at Opo. saka yung beginning coordinates. Doon po sa 33 billion na popondohan natin ng FMR, gaano karaming farm-to-market roads ang gagawin ng DA by 2026? Equivalent yan sa 2,750 kilometers Mm-mm. or mga more than 1,160 units. Oo. So, maliit pa lang yan na bahagi kasi matanda natin, Weng, Mm-mm. yung backlog ng DA na nakalagay sa FMR network plan, nasa mga more than 60,000 kilometers pa. So, Dami. kung at the current budget rate, it will take us more than 20 years pa bago Para maabot yun. matapos o yung maabot yung Oo. 60,000 kilometers na backlog. Pero sandali, 2,000 lang. Sex, Ha? sorry ha, magsisentimiento lang ako bilang taxpayer. Sa mga nakalipas na kongreso at taon puro farm-to-market roads ang project ng mga kongresista maliban sa mga taga Metro Manila And yet, ganun pa rin kalaki talaga backlog natin sa farm-to-market roads. Yung total na nasa FMR network plan natin is 130,000 kilometers. Yung nagawa na ay nasa mga 70,000 kilometers. So, and it will take 20 more years para makompleto natin yung nasa network plan natin. Oo, kasi konti lang naman yung napopondohan at ang isa pa nga dyan, Pero- paunti-unti sa isang lugar, 1 kilometer lang. Kung ang kailangan mo doon, mga 20. So talagang isa sana sa request namin talaga para mas madali. Kung ang requirement sa isang area, 10 kilometers. Kahit kalahati siguro, 5. Then sa susunod yung 5. Ang nangyayari talaga, ang inaalaw talaga 1 kilometer o pag minsan less than pa. Bago matapos yung susunod, yung nauna, baka sira na. Pero sandali, Asek, Plus, yung 70,000? Dumarami pa yan, Weng, dahil marami tayong farm-to-market roads sa substandard, so uulitin nyo yung trabaho doon. Most likely, kung talagang substandard, kailangan mo rin talagang ayusin yun at the end of the day, Weng. Pero yung sabi niyo 70,000, di ba yun yung figure ng mga ghost projects? Hindi naman, konti lang naman, Weng, yung ghost project. Yung nakita natin sa inventaryo ay O ilan? parang, kung di ako nagkakamali, 7 lang yun. Out of the 4,000 na FMR that was constructed between 2021 hanggang sa taong kasalukuyan. From 70,000, 7 na lang. 7 lang pala yung ghost Oo. projects doon. Oo. Talaga? Yes. Oo, 7 lang, pero ibang usapan yung substandard pa. Dito sa 33 billion na pupondohan natin na farm-to-market roads ASEC, meron na bang criteria na tinakda or standard na tinakda ang DA para masabing ganito ang kalidad na farm-to-market road na dapat makita ng mga Pilipino dito sa bansa natin? Meron namang tayong nagawa na standards, both coming from DPWH at saka sa DA. Meron kaming Bureau of Agriculture and Fisheries Engineering. We have the Philippine Agricultural Engineering Standards for roads. Meron din naman sa DPWH. At meron niyang minimum na width, merong shoulder, merong minimum thickness. At depende rin doon sa lugar kung yan ay floodplains, kung yan ay bundok. Yung cost magbabago rin kasi siyempre iba yung presyo kapag Sa probinsya. Nasa probinsya o kaya nasa isla ka, malayo yung aggregates mo, yung iba rin ang presyo kunwari nasa bundok, kunwari sa Cordillera. Iba rin, yung ganun. Kailangan mo At i-considera. Yun yung problema, Weng, na standard yung cost dati sa DPWH, Yes. regardless kung anong kondisyon. Isa lang ang presyo per unit kilometer. Doon Ngayon, hindi nagkakaroon na. ng problema rin. Ngayon, hindi na. Ngayon talaga, kung ano yung kondisyon, agroclimatic condition sa area, kailangan mo i-considera. Okay. Asek, ito lang. Since wala na DPWH dito, no? Kayo Kanila na. na. Oo. Paano yan? Yes. Paano ang simula ng paghahanap nyo ng mga gagawa niyan? May bidding ba yan sa mga pwedeng kontraktor o baka yung mga kontraktor ng DPWH pwedeng makibahagi dyan or talagang bagong-bago? Ewan Baka ko, mamaya paano? yung kasama doon sa 15 questionabling kontratista, makuha niyo ulit. Magbibid ulit. Opo. In compliance to existing laws, lalo na doon sa 12009, yung sa ating bagong procurement law, kailangan nating sundin yun. And of course, we will be very careful doon sa pagpili ng mga contractors. Ang unang plano ni Secretary ay i-cluster
by province, hindi siya ibibid individually kasi doon mahirapan. So para pag by province tayo, pwede natin piliin talaga yung matino at saka malalaking kontratista na pwedeng gumawa ng ating mga projects. Kasi pag mas maliit, mas mahihirapan na ma-monitor, lalo na po sa mga malalayo. Ang problema pag malalaking kontrata, kontraktor, baka sa subcontract lang sa Oo. iba, di ba? Dahil nabigay ng, Oo. halimbawa, per province ang binigay, lahat ng FMR Oo. sa'yo. Yes, Eh di ba? baka mamaya kukuha din sila ng maliliit na kontratista doon sa Oo, ibang ganun mga din. bayan. Baka Naulit malusutan pa lang. tayo, Asek. Opo. Yun yung babantayan nga natin. Part ng ating effort ay magkaroon tayo ng tinatawag natin na transparency portal. Yung FMR Watch, nakalagay dito yung lahat ng detalye, magkano, gaano kahaba, nakalagay din sinong contractor, para Pati makita yung talaga kung may coordinates, Asek. subcontracting. Oo. Yung Coordinates na. coordinates, Oo. tapos, pwedeng mag-picture, mag-video ang ating mga kababayan. Pwede silang magbigay ng feedback doon sa ating portal. At kumbaga, meron ding partisipasyon ng ating ang tawag namin dito, Citizens Participatory Audit. Di mas Para maganda. masigurado natin. Mas maganda, may citizens participation. Baka mas maganda localize. Kung sino yung kung saan lugar yan, dapat yung mga kontraktor localize din, mga taga dyan din. Hindi kayong kakayahan naman Diba? para mag-construct. Pero makakasuporta Basta kayo sa mga future na mga kontraktor na maaring matitino pa. Na nag-uumpisa sa wala. Di ba? Yeah, actually may lumapit nga kay Sec at ang sabi dahil nga ikaw yung nadyan at alam namin matino. Ngayon Correct. magpa-participate na kami. Kasi dati kahit mag-participate daw sila, alam nila hindi sila mananalo dahil May meron kausap na sa loob. May kausap na parang ganun. Okay. And ito lang, umaasa tayo, Asek, na sana kung kakayanin na hindi abutin ng 20 years. Kasi yung napakahalaga po ng farm-to-market roads para doon sa network natin ng production of agricultural products. Pagkain ng mga Pilipino ito eh. At kapag kulang ka sa ganyang kasi ng pasilidad, katulad ng kakulangan natin, Weng, sa post-harvest facilities, hindi ba? Ay nasasagasaan po talaga yung interest natin na magkaroon tayo ng food security. Tama yan, Weng, kasi yan ang importante, yung tinatawag natin na public goods or public infrastructure na hindi napopondohan. At kung sisilipin kasi natin yung budget din ng DA, masyadong nagfo-focus doon sa mga production support services. Ito yung, which is kailangan din naman ng ating mga magsasaka, kagaya ng binhi, fertilizer. Pero pag nabigay kasi yan sa isang bigayan, sa isang cropping season, mawawala na. Not unlike kung mga public goods, kagaya ng karsada, irigasyon, at nagawa ng maayos, matagal talagang mapapakinabangan niya ng ating hindi lang ng mga magsasaka, pati ng ating ibang kababayan. Opo. At pag nagkaroon ng karsada, nakikreate yan ng talaga ng economy. Opo. Mapapalakas yung agricultural economy. Okay, anong agricultural product ang makakapakinabang talaga ng gusto dito sa ating mga farm-to-market roads, Asek? Depende yan sa lugar, Weng. Kaya part ng criteria natin bago i-approve yung karsada during our validation ay binabalidate ng ating RAED kung meron talagang production area. Maging yan ay palay, mais, niyog, high-value crops. Basta merong ganon. Kailangan makita yun doon sa validation natin. Oo, kasi kailangan i-boost itong mga products natin. Yung mga kailangan na dito na natin napoproduce na mabawasan yung pag-i-import natin. Oo, totoo yan. Yeah, tama yun. Mabawasan din yung cost of production kasi malaki yung nagagastos dun sa howling, na malaki yung gastos dun sa pagminsan gumagamit pa ng kabayo, ng alam naman natin pag mga ganun, mahal talaga eh. At saka ito na yung siguro dahil hawak nyo na yung farm-to-market roads projects na yan, yung construction, wala nang mangyayari na yung farm-to-market ay galing sa resort o mansyon ng isang mambabatas Walang papunta sa dadaan. main road. Oo, No, kasi Asek. wala nang magpipinpoint. Yes. Oy. DA, dito nyo ilagay dito sa property ko. Correct. Oo. Di ba, Asek? Yes, inutos naman yan ng ating Pangulo nung nagkaroon ng mga presentation tayo ng ating farm-to-market road network plan. At ang utos niya sa DA talaga ay siguraduhin na dito na magmumula yung mga proposals ng mga farm-to-market roads. Kasi
talagang nagkaroon talaga ng pag-abuso ng mga unang panahon na kung saan-saan nalalagay yung mga FMR. Doon po sa 7 ghost projects, may nakasuhan na ba? Hindi ko lang matiyak, Weng, ha, kung kasi na-forward na lahat ng datos sa ICI din. Baka inuuna lang nila yung sa Flood flood control. control. Yeah. Pero na-submit na lahat yung mga naunang audit regarding dito. Alright. Abang tayo dyan. Ang mga farm to market roads. Yeah. Ang mga bagong Ang daming yumaman gagawin. dyan noon, Oo. Asek. Napakarami yumaman. Oo. Ngayon naman, sana yumaman ang taong bayan. Naman. Yumaman Yes, sa yes. supply ng pagkain. Balik na sa tao, Tsaka- na sa tao dapat. At saka murang Yan bilihin. po, tama po yan. Okay, umaasa kami doon, Asek, sa buo pong Department of Agriculture. Sana mapatino na natin once and for all ang project na ito. Maraming salamat Makakaasa po. po kayo. Thank you. Thank you, Asek. Magandang umaga po sa Maraming inyo. salamat. Good po. morning. Good morning. Assistant Secretary Arnel De Mesa, ang spokesperson po ng Department of Agriculture. Mantakin mo yon sa Hilingan, walang pinoprotektahan.